Hey! Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Welcome to our midweek service. This very fine Wednesday evening. Sensya po, nag-spray tayo ng Omega. Magandang gabi po muli. Yan. Kumusta po kayo? I hope that everything is doing well. Everyone is doing well. Tapos na yung mga bagyo. Sana naman. Tuloy-tuloy na po yung pag-enjoy natin itong Christmas season. It's now 28 days before Christmas. Isipin nyo po yun, no? Napakabilis na lang po ng panahon. Meron na lang tayong 4 na Wednesday bago po tayo mag-Christmas break. Yan, kasi sakto po yung December 25 saka January 1 ay Wednesday. Kaya mag-Christmas break po muna tayo nun. Sige po, batiin na natin ating mga classmate na excited nang mag-aral ng salita ng Panginoon. I hope. Una po sa lahat, nandito na si Ate She from CTJ Union. Praise God. Dito na din po si Christina Perla, si Tita Leslie, Josephine Fabros, Tita Levy, Tita Mar, si Tita Arlene, si Ate Apple, Tita Maming, ayan si Papa, si Teacher Pete, Tita Helen, Tita Alma, Tita Vic, si Tita Mabel, and si Tita Nati. Yan, ingat ka po Tita Nati. Yan, Nelia Tablit, magandang gabi po sa inyo. Ganun din po kay Lori Barrera and kay Teacher Selena. Good evening po sa inyong lahat. Inuubo pa rin ako dun sa Nag-spray po kasi ako. Yan. Omega spray. Nilalamok kasi pa ako. Kung nandyan na po kayo, mag-comment lang kayo. Magpakilala po kayo. Kung kayo po ay bago, mag-hello naman po kayo para makilala po namin kayo. Time check, it's now 7:33 at tayo po ay 22 classmates na sa ating live stream. Maaga po kayo in fairness. Maaga-aga tayo. Kumusta po ang inyong last Wednesday of November? Sa mga taga CTJ Lagro po, tapos na ang ating anniversary month. Ito na at December na po. Sunod-sunod ng mga party, ng mga year-end celebrations. Kumusta po ang inyong November? Andito na din po, kasama natin si Tita Lilia Coloma. Praise God. And si Tita Rachel. Yan. Si Mama daw po ay pagod. Ako, bakit kaya pagod si Mama? Palaging punong abala pag anniversary. Wala pa iba nating classmate. Hintayin lang po natin ng sandali. So ulitin ko po, hanggang December 18 lang yung ating midweek service this year. Dahil December 25, saktong Wednesday. Kaya po muna tayo, Christmas break. Sige po. Dito na ba ang ating mga classmate? Check lang natin ng konti.
Okay. Sabi ni Tita Maming, ang saya daw ng Praise Day. Praise God. Next year, sasayaw tayo, Tamaming, ha? Sasayaw tayo sa Praise Day. Andito din po si Tita Irene. Magandang gabi po. Kailan daw po yung simbang gabi? Sabi ni Tita Leslie. Ang alam ko po, teka, nagbibilang ako. 17. Sa 17, Tita. Tuesday. Katama. 17 hanggang 21. Kaya nyo naman po i-announce naman natin to eh. And wag po kayo mag-alala din dahil naka-live po yun. At ano po yan, 5:30 ang ating simbang umaga. Anyway, sige po, mag-start na tayo. Andito na sila Tatay Frank and sila Tita Tess. Ayan. Abangan nyo po yung ating simbang umaga sa December 17. Sige po, samahan nyo po ako at mag-pray tayo. Okay, let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin. Salamat po, Panginoon, sa patapos na buwan ng Nobyembre. Salamat po sa katapatan nyo, lalo na po sa aming iglesia, na tumagal po kami, Lord, ng 42 years and counting. Dahil po sa inyong pagmamahal, dahil sa inyong katapatan, dahil po sa lakas na binibigay mo every time na nagtitipon kami, every time, Lord, na meron pong gawain dito, alam po namin ikaw ang nasa likod ng lahat ng iyon. Ngayong gabi, Lord, gusto po namin muling lumapit sa inyo at magpasakop sa inyong karunungan, sa inyong presensya, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord, as we study your word, kung paano ba dapat ito i-interpret, kung paano ba dapat ito aralin. At nawa po, Banal na Espiritu, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Baguhin mo po kami. Hayaan mo po, Lord, na maging katulad namin kayo, Panginoon, na kahit napakadilim ng nangyayari sa inyo sa pag-aaralan po namin, nagtitiwala ka pa rin sa Ama, and you know that the Father is still in control. Ano man po ang pinagdadaanan namin ngayon, may mga kapatid po kami, Lord, na may sakit, may mga kapatid kami na may matitinding pangangailangan, pero Lord, we believe that you are in control. Kaya ngayong gabi, Lord, buong laya kami makakapag-aral ng iyong salita. Hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba, because we know, Lord, nakasama ka po namin. At habang kami po ay nag-aaral, habang nananalangin kami, even habang natutulog kami, kumikilos ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Lord. Gusto po namin itaas sa inyo ang pinakamasarap na papuri, ang pinakamainam na pagsamba, tanging sa iyo lamang po, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, let's go to our praise and worship. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every
have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas, malakas, malakas. Mas malakas pa dyan. Praise God. Hallelujah. Every praise is to our God. Ayan. Na-enjoy nga ni Tita Maming yung ating praise day nung Sunday. Kaya magtatamborin na daw siya next year. Maming ha? Good evening po sa ating lahat. Good evening, Ate Shanier. Special mention, magandang gabi po sa inyo. At tutuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ayan. So again, we're gonna have, including today, meron pa po tayong 4 na linggo bago matapos ang ating school year. Kasi po sa December 25 ay Christmas break muna natin hanggang January 1. So, saktong-sakto po. Pag-aaralan natin ngayon yung paglilitis ni Jesus kay Pilato, and then next week, yung paglilitis niya sa harap ni Herod, and then next yung kay Pilato uli kasi babalik siya kay Pilate. And then yung pinakahuli po natin pag-aaralan ay nung siya ay kinukutsa ng mga sundalo. Parang ang weird, no? Tatapusin natin yung pag-aaral natin at Christmas season din kung kailan kinukutsa ang Panginoon. Pero I promise everything will make sense once nag-aral po tayo. So, abangan nyo po yan. Meron pa tayong 4 na linggo bago tayo mag-Christmas break. Sabi ni Tita Maming, you make me laugh. Magtatamborin ka next year, Ta Maming. Ay nako, sinasabi ko sa'yo. Okay, sige po, simulan na natin. Our topic for tonight is tried by Pilate. Tried by Pilate. At meron po tayong 3 Gospels na dadaanan. John 18, Matthew 27, saka Luke chapter 23. Okay? So kung handa na po kayo, simulan na natin. John 18 po muna tayo. Sabi dyan sa verse 28, Then the Jewish leaders took Jesus from Caiaphas to the palace of the Roman governor. So, matagal na po natin itong pinag-aaralan pero just a recap, nagkaroon ng 3 trial si Jesus sa harap ng mga Jewish leaders. Una kay Annas, yung former high priest. Pangalawa sa harap ni Caiaphas at ng Sanhedrin. Ito pong 2 ito ay illegal na trial. At hindi ko nasasabihin kung bakit kasi dapat po alam nyo na yan. And then nagkaroon sila ng pangatlong official trial nung nagbukang liwayway na. When it became day again. Kasi hindi nga sila pwedeng litis paggabi. So ngayong umaga na, dinala nila si Jesus sa mga gobernador. Okay? Originally, ang kanilang pakay lang naman ay isa ang pupuntahan ni Jesus, si Pontius Pilate ng Judea. Kung binasa nyo na po yung text natin, lalo na po sa Luke, makikita po ninyo doon na yung initiative to bring Jesus to Herod was Pontius Pilate's initiative. Hindi po yun kagustuhan ng mga religious leaders. Kasi kung sila papipiliin, gusto nila mahatulan na si Jesus agad. Gusto nila matapos na agad. So, ang kanilang intention talaga, original plan nila was that they would bring Jesus to Pontius Pilate and then Pilate would find him guilty and then sentence him to death. Yun po ang kanilang plan A. Pero as we will see in the coming verses and in the coming weeks ng pag-aaral natin, nagkaroon pa sila ng plan B, plan C, plan D. Kasi nga, hindi naman din nila mapapredict kung paano aakto etong mga Roman appointed governors. So, eto po, ituloy natin. Sabi dyan sa verse 28b, By now, it was early morning, and to avoid ceremonial uncleanness, they did not enter the palace. Yun daw pong tinitirahan ni Pilato, hindi nila pinasok. Because they wanted to be able to eat the Passover. So, meron pong 3 detalye dito. Sabi dito, it's early morning. Pangalawa, ayaw nilang maging unclean sila.
Kaya hindi sila pumasok dun sa palasyo or sa residence ni Pilato because they wanted to eat the Passover. So supposedly, kinagabihan, meron uling Passover meal as part of the festival and ayaw nilang maging impure bago mangyari yun. So let's look at this verse. The working day of a Roman official began as soon as it was daylight. Kung maaalala po ninyo, no, isa sa mga panuntunan, tama ba? Sa mga guidelines, pag merong Jewish trial was that hindi sila pwede magkaroon ng paglilitis sa gabi. Tago yung mga ganong paglilitis. Hindi sila legal. Ganon din po in general sa mga Romano. And actually, kahit sa karamihan naman ng mga kultura nung panahong ito. Most of the trials and judgments happened during daytime. So, itong mga Roman officials, whether sila po ay mga tax collector, whether sila ay mga governor, sila ay, ano bang tawag natin doon? Mga engineer, di ba? Ano bang Roman official or Roman office? Nagsisimula yan madalas during daybreak. So, around 5:30, 6 o'clock, bukas na po sila basta nandyan na si Haring Araw. Ganon yung kanilang schedule. It was necessary for the Sanhedrin to bring Jesus to Pilate at this early hour if they wanted the death sentence to be passed on that day. So, dahil nga bukas na yung Roman courts ng maaga pa lang, gusto nitong mga Jewish officials, Jewish leaders, na sila yung mauna on the docket. In other words, sa line-up ng mga lilitisin, gusto nilang mauna si Jesus para tapos na. Para by the time na maghapon na or even tanghali, yun siguro ang kanilang intention, mas maaga pa, tapos na lahat nitong dealings kay Jesus. At makakapag-enjoy na sila ng kanilang Passover in peace. Diba? Yun ang kanilang plan A. So again, Jesus' arrests and trials all happened during Passover week. Okay? Pwede po bang ilagay nyo sa comments, Passover? Lagay nyo po sa comments, Passover. So as we studied before, ito pong Passover ay hindi lang pong one time. Yung main Passover meal ay usually Thursday po nila ginaganap. Yan po yung kinain ni Jesus during His Last Supper with the disciples. So kung maalala po ninyo, Thursday, nag-Last Supper sila. And then they went to the Garden of Olives. The Garden of Gethsemane on the Mount of Olives. And then dun din nakip si Jesus. And then throughout the night, na actually madaling araw na din po yun ng Friday, dun siya nilitis ng mga Jewish leaders. And then by this morning, Friday na po. So, kung titignan nyo po, ang dami-daming nangyari within this 12-hour time frame. Ang daming nangyari. Pagod na si Jesus. Pero again, gusto kasi nitong mga religious leaders na matapos na eh. Natatakot sila sa posibleng maging kapangyarihan or authority ni Jesus. Or influence rather. Pag tumagal pa yung ministry niya, lalo ng Passover, at maraming Hudyo ang nasa Jerusalem. So they were in Jerusalem celebrating the festival for several days, and they worshipped at the temple and ate with their loved ones. Basically, yun po ang gist ng pagse-celebrate nila ng Passover. Nagsasamba sila, they would make a pilgrimage to Jerusalem, and then they ate with their loved ones. So, due to their own faulty interpretation of Old Testament law, the religious leaders avoided going inside Pilate's residence. Naalala niyo po sa verse kanina, sabi nila ayaw nilang maging unclean. They believe that close contact with Gentiles. And who are the Gentiles? Sila po yung hindi pinanganak na Hudyo. So they can be Roman, they can be Greek, they can be African, or saan man sila nanggaling na lupalop ng mundo. Basta hindi nila kadugo ang mga Hudyo, they were considered as Gentiles. At dahil Passover festival,
mali yung paniniwala at interpretation ng mga pare, pero ito na yung pinasa nila throughout the ages, the generation sa mga Hudyo. Na pag ikaw ay nakihalubilo sa isang hentil, it would make you unclean. So whether papasok ka sa bahay nila or hahawakan mo sila, especially during any festival, it would make you unclean. Ayan, lagay nyo nga po sa comments, unclean. Sige po, i-type nyo sa comments, unclean. Unclean. Kung maalala po ninyo, di ba, meron silang mga very strict na mga guidelines behind clean and unclean. Hindi lang yan sa pagkain, pati din po sa medical condition ng isang tao. Pwede din sa mga hinahawakan nila, especially kung sila ay Nazarite or kung sila ay kahit nga yung babae na merong buwan ng dalaw, di ba, may mens, meron silang mga guidelines patungkol doon with regards to clean and unclean. And based on how long the purification process took. Kasi pag ikaw ay naging unclean, kailangan dumaan ka sa purification process. Medyo mahaba yung seremonyang yun. Depende kung ano yung nagpa-unclean sa'yo. Natatakot yung mga pare na baka hindi sila makapag-pass over kinagabihan. Pag na-contaminate sila ng pagsama sa isang Roman governor. So, nakakatawa lang na itong mga itong mga religious leaders na ito, kailangan nila si Pilato para sentensyahan si Jesus. And yet, nandidiri sila in a way at ayaw nilang lumapit kay Pilato dahil lang meron silang maling interpretation ng Old Testament law. So, tingnan nyo po dito sa picture, oh. Andito si Pilato sa kaliwa, si Jesus yung nasa gitna, tapos nandun sa kanan, sa bandang labas, ayaw nilang pumasok yung mga religious leaders, yung mga priests. Ayan, kita nyo po ba sila? O, diba? No, aarte, no? Hindi mo maintindihan kung ano nga bang... Anyway, ayan. Punta tayo sa verse 29. So Pilate came out to them, siya na yung lumapit sa kanila, although hindi naman niya hinawakan sila, and asked, "What charges are you bringing against this man?" Ayaw nilang pumasok eh. Ayaw nilang pumasok nung residence ni Pilate na at this point ginagamit na courtroom somehow. So si Pilate na po yung lumapit sa kanila. At tinanong, ano bang inaakusa nyo dito sa lalaking ito? Ano bang pagkakamaling nagawa niya? So, nasabi ko na po nung ilang mga linggo that Pontius Pilate was the Roman governor in charge of the southern region of Judea. Meron silang 3 region, sa norte Galilee, sa gitna Samaria, sa baba po ay Judea, and Judea was also where Jerusalem was located. So, ang governor po ng region na yon ay si Pontius Pilate. Ayan, pwede po bang ilagay nyo sa comments? Pilate. Lagay nyo po sa comments. Tanong ko po sa inyo, pag meron pong pagtitipon, si Pilate po ba ay maaga o palaging nahuhuli? Si Pilate, siya po ba ay maaga o nahuhuli? Joke lang po yun. Okay. So actually, yung bahay mismo ni Pilate was near the coast. And kung alam nyo po, ang Jerusalem, hindi siya ganun kalapit sa sea, sa coastal area. Nasa bandang looban po siya ng Judea. So, yung bahay mismo ni Pilate, kung saan siya madalas, ay nasa coast, several miles away from the Holy City. Although, sabihin na natin na Jerusalem, yung sentro ng Judea, at si Pilate yung governor, he still chose to live dun sa medyo malayo na lugar. Siguro for peace,
Kasi alam niya na napaka-stressful dun sa Jerusalem. And besides, medyo malapit lang din naman niya kung tutuusin na pwede niyang mapuntahan kung sakali may emergency. So, dun siya nakatira. But, it was also common for Roman officials, even from different regions, to visit Jerusalem at special times. Kaya nga po mamaya sa pag-aaral natin, matutuklasan natin na hindi lang pala si Pilato yung nasa Jerusalem sa oras na ito. Pati din pala yung governor ng Galilee. Okay? So, sino kaya yung governor ng Galilee? Mamaya po aralin natin yan. Nasa Jerusalem sila. The great religious festivals were especially critical since the city was overcrowded and there was a greater potential for rebellion. So, given na itong si Pilato ay nakatira sa labas ng Jerusalem, pumupunta pa rin siya sa Jerusalem on special occasions, especially during religious festivals. Kasi maraming taong nagme-make ng pilgrimage doon, posibleng magkaroon ng riot, o yung kinatatakutan nga ng mga Romano, magkaroon ng rebellion or ng uprising. So during those festivals, bumibisita yung mga Roman governors sa Jerusalem. Sabi niya dito sa verse 29, "What charges are you bringing against this man?" So, unulit po natin, at sinabi ni Pilato, ano nga ba ang kaso nitong tao na dinala nyo sa harapan ko? Now, the religious leaders had a reason to bring Jesus to Pontius Pilate. Sa dinami-dami na pwede nilang pagdadalhan, bakit kaya si Pilato? Mamaya, they will make an argument na yung ministry ni Jesus, karamihan nasa Galilee. So, bakit hindi nila dinala sa governor ng Galilee? Meron din namang mga ilang beses na nagpunta si Jesus sa Samaria. Bakit din nila dinala sa governor ng Samaria? Bakit diniretso nila kay Pilato? Although, medyo given na kasi nasa Jerusalem sila. Pero what was so different about Pilate? Pilate had a reputation of being a cruel and ruthless man. Medyo malupit po pala itong si Pilato. And they probably expected that he would quickly sentence Jesus to death. Ang iniisip nila, again, plan A po nila ito, dadalhin nila kay Pilato dahil kilala naman si Pilato na malupit, hindi na kailangan ng mahaba-habang proseso, masisentensyahan agad si Jesus, tapos mapapatay na agad siya sa krus. May papako na siya agad. Yun ang kanilang plan A sana, yun ang kanilang perfect plan. But as with any Roman trial, there was a proper decorum or judiciary process. Can you put it in the comments? Process. Meron pong tamang proseso. Lagay nyo po sa comments. Process. At ito pong mga Romans, dahil sila yung isa sa pinaka-organized po talaga na government sa history na siguro ng buong mundo, kaya nga lumaganap ng ganun na lang yung kanilang empire. It's because they had a proper process for everything. Merong decorum. Merong kang dapat i-observe na sequence of events. So, tatanungin kung ano yung first is tatanungin kung ano yung charges dito sa akusado. And then maglalatag ng ebidensya. And then dun pa lang magkakaroon ng sentensya. Hindi pwedeng ma-skip itong mga steps na ito. So Pilate spoke directly about the matter at hand. Dahil siya medyo pragmatic po siya na governor, some would say malupit nga siya. Pero dahil napaka-matter of fact niya, napaka-practical niya, tinanong niya sila agad, straight to the point siya. Ano bang problema? Ano bang problema? Ano bang inaakusa nyo dito sa taong ito? He demanded to know the accusations that they were bringing against Jesus. Ano bang ina-expect nila sa kanya? Magsisentensya siya agad? Kahit na malupit siya sa mga Hudyo, kahit na meron siyang ganung reputasyon, he's still a Roman official. At hindi din naman siya ilalagay dyan ng Roman Empire, ng emperador, kung hindi siya ganun ka-effective na leader at hindi siya patas na leader. Diba? Somehow. So, itong si Pilato, meron siyang decorum na ino-observe.
Sabi niya dito, verse 30, sabi ng mga religious priests, if he were not a criminal, they replied, we would not have handed him over to you. Ito, Tagalogin natin kasi feeling ko mas magigets nyo yung context pag Tagalog. Kung hindi naman siya kriminal, ba't pa namin siya dadalhin sa'yo? So, tinanong ni Pilato, ano ba itong dinala nyo sa akin? Ano ba ang accusations nyo sa kanya? In other words, totoo bang kriminal tong dinala nyo sa akin? Siguro meron ng history itong mga religious leaders na lahat na lang ng pwedeng dalhin sa korte, dinadala nila. Ngayon, ang naging sagot nitong mga Jewish leaders, kung di naman siya kriminal, ba't namin siya dadalhin sa'yo? 'Di ba? Obvious naman. Parang ganon. Parang ganon yung konteksto. Although, wala po siya dito mismo sa text. Pero if you read between the lines, merong ganong implication yung words nitong mga religious leaders. Bakit? Kasi napaka-obvious nung sinabi nila eh. Bakit ka magsasabi ng ganito ka-obvious? Lalo na sa isang Roman official na alam niya ang batas. Ba't mo sasabihin niyang ganyang ka-obvious na sagot kung hindi yan sarcastic? Or kung hindi ka, you are doing it out of contempt. Talagang makikita mo napaka-petty din itong mga priests eh. Di ba? Here we see that the priests had contempt for any Roman official here we can see the priest's contempt for any Roman official on full display. Hindi talaga sila pabor sa mga Roman officials. Kahit sino pa yan. Sabihin na natin yung mga Sadducee more than the Pharisees. Kasi yung mga Pharisee, medyo mas conservative yan. Hindi yan masyadong involve sa politika. But on the other hand, the Sadducees, sila yung kadalasan merong political power talaga. Sila yung may mga connection na political. Sila yung mahilig sumipsip sa mga Roman officials. But for the most part, itong mga Jewish leaders, ayaw talaga nila ng mga Romano. So what did they do? They responded to Pilate sarcastically. Basically, yung kanilang sagot, pinapahiwatig that they didn't want to be here. But they needed the governor's sentence so they could proceed with their plans for Jesus. Again, hindi po pwedeng magsentensya ang mga Hudyo ng execution, especially on the cross. Kasi yung type of execution sa cross, tanging mga Romano lang ang pwedeng magbigay. And besides, ang mga Hudyo, tinanggalan din po sila ng judiciary power to sentence anyone to death. Okay? Although merong caveat yan. Merong kondisyon kasi mamaya pag-aaralan po natin yun. Hindi ko muna isuspoil. Pero merong mga isolated cases na itong mga religious leaders may pinatay na po sila based on a capital offense. Sila na mismo yung nagsentensya, sila na din yung nag-execute. Mamaya aralin po natin kung ano yun. But for now, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na kaya nila kailangan si Pilato or any other Roman governor is because they didn't have the authority to sentence anyone to death. Gusto nilang ipapako si Jesus sa krus. Hindi nila kayang gawin yon until merong Roman governor na magbigay ng ganong sentensya. So, sarcastic sila. Halatang halata na ayaw talaga nila sa mga Roman official. Tignan nyo yung naging sagot ni Pilato. Take him yourselves and judge him by your own law. Take him yourselves and judge him by your own law. Ayaw nyo akong sagutin, tinatanong ko kayo directly kung ano ang kaso nitong taong ito. Piniloso po nyo pa ako. Di kunin nyo siya, husgahan nyo gamit ang inyong mga batas, parusahan nyo din gamit ang inyong mga batas. Di ba? Si Pilate, hindi siya, he was a no-nonsense governor. Gusto nyong makipagpilosopohan sa akin? Sige, papatulang ko kayo. So he directly told the Jewish leaders
to resolve the matter by themselves. Total, ayaw nyo sabihin sa akin yung kaso niya, kayo na lang. Kayo na bahala dyan. If they couldn't bring him an accusation that concerned the Romans, then they would have to judge Jesus according to their own laws. Besides, kaya din siguro ayaw pang himasukan ni Pilato itong kaso ni Jesus. I could imagine, meron na siyang background eh. Hindi naman po invisible si Jesus, hindi naman siya patago na nagmiministeryo. Kilala na po siya sa Jerusalem at this time. Kung maalala nyo po, no, yung isa sa kamangha-mangha niyang himala was that a few days ago, binuhay niya si Lazarus mula sa kamatayan. Hindi nga lang kamatayan kasi nailibing na siya at 4 na araw na siyang nandun. Mabantot na siya. Amoy na po na naaagnas na yung katawan. And yet when Jesus said, Lazarus, come forth. Lazarus, lumapit ka. Bigla na lang, nako, zombie ba yan? Hindi. Na-restore po talaga. Na-revive at na-restore si Lazarus. Hindi siya lumabas na zombie. He was healthy again. So yung ganong balita, hindi po yun basta-basta lang na iilang tao lang nakakaalam. I'm sure, umabot na kay Pilato yung mga bali-balitang yan. Although hindi niya siguro na-confirm for himself. But I am sure, nagpadala na siya ng mga investigator, nagpadala na siya ng mga sarili niyang official para bantayan itong si Jesus if Jesus would spell trouble for the Romans. Pero wala namang binibigay na maayos na katwiran itong mga religious leaders eh. So kahit na medyo kilala na siguro ni Pilato si Jesus, sabi niya, kayo na bahala. Ayaw nyo sabihin sa akin kung bakit nyo siya dinala dito, di kayo bahala. Now, tignan nyo po yung naging sagot nila. Let's go to verse 31b. But we have no right to execute anyone. They objected. Tingnan nyo parang merong pagsiskip ng proseso na nangyari. Kasi si Pilato nasa step 1 pa lang siya. Aalamin yung charges. And then ano yung step 2? Lilitisin yung akusado. Gamit ang ebidensya. And then number 3, yung sentensya. Nasa step 1 pa lang si Pilato, inaalam pa lang niya. Etong mga Pharisee, nasa step 3 na. But we have no right to execute anyone. Nasa sentensya na sila agad. Diba? Take note, the priest still hadn't given Pilate a specific accusation yet. Wala pa rin. But they did explain why they couldn't judge Jesus according to Jewish law. And why was that? Kasi ang gusto nilang sentensya at outcome, mamatay si Jesus sa krus. Pero dahil wala silang kapangyarihan to do that, lumapit sila, kahit ayaw nila, lumapit sila kay Pilato. So they wanted Jesus dead, and only the Romans had the power and authority to execute the guilty. The Jewish leaders had already sentenced Jesus to death in their minds. They just needed the Romans to actually execute him. So isipin niyo po, no? Nasabi ko na to sa mga nagdaan nating pag-aaral, pero grabe yung corruption talaga dito sa mga paring ito. I don't believe na wala ni isa sa kanila na natatakot man lang sa posibilidad na tagapagligtas nga talaga yung ipapapako nila. I'm sure merong ilan sa kanila na based on prophecies, based on yung mga katuruan ni Jesus, na nagigets na nila, hala, baka ito yung Messiah. Baka ito yung pinadala ng Panginoon. Bakit natin siya nililitis? Bakit natin siya inaabuso? Bakit natin siya inaresto tapos sinaktan pa natin siya sa korte na napaka-illegal nun? At ngayon, dadalhin natin siya sa harap ng mga Romano, itong si Jesus ay isang Hudyo. Dadalhin natin ang kapwa Hudyo natin sa isang Romano
para malitis at masintensyahan ng kamatayan. So I think merong mga pari doon na ganun yung kanilang pag-iisip, natatakot din sila, pero nasusupersede sila, na-overpower sila ng mga iba, especially Annas, si Caiaphas, yung mga high priest, 'di ba? Former and current high priest, na desidido po talaga sila na ipapatay si Jesus. At ang gusto po nilang kamatayan was by Roman execution. Now, siguro nagtataka kayo, no? Bakit nga ba nila pinipilit na kailangan crucifixion? Bakit nila pinipilit na kailangan crucifixion? Bakit hindi na lang pwedeng sila na lang ang magpapatay? Di ba? Teka kuya, paano mo sinabing sila magpapatay? Or sila ang pumatay? Di ba bawal nga silang magbigay ng execution? Bawal nga silang magbigay ng capital punishment? Anong sinasabi mo na pwedeng sila naman ang pumatay kay Jesus? Let's go to verse 32. Ito po yung shinare ko sa inyo kanina, na merong mga isolated cases na nagkaroon ng capital punishment sa mga akusado. Let's go to verse 32. This took place. Etong proseso, ito pong this. Okay? Etong this dito sa text refers to the whole process. Dinala nila sa Roman official, yung Roman official pinasa kay Herod, pinasa pabalik kay Pilato, and then eventually nasentensyahan si Jesus, and then eventually naipako siya sa krus. Yun po yung this na sinasabi dito. This took place to fulfill what Jesus had said about the kind of death he was going to die. Look at this. Napaka-specific po na mga detalye ng buhay ng Messiah. Bakit? Una sa lahat, meron siyang mga Old Testament prophecies na finufulfill. And every time a prophecy was fulfilled, during Jesus' lifetime or sa kamatayan niya mismo or kahit sa kanyang muling pagkabuhay, nagkakaroon ng evidence na siya talaga yung Messiah. Nagkakaroon siya ng credibility as the Messiah. And besides that, si Jesus mismo, meron siyang mga prophecy na sinabi that relate to the Old Testament prophecies, but also meron siyang sariling prediction para sa kamatayan niya. Syempre, tanungin ko po kayo, mape-predict niyo po ba kung paano kayo mamamatay? Kasi ako, as much as possible, gusto ko sana mamatay ako ng old age. Ayoko yung mamamatay ako nang may sakit ako tapos nagdurusa ako. Gusto ko kung mamamatay man ako, I am surrounded by my loved ones. Kung nandyan pa yung asawa ko, andyan siya katabi ko, di ba, napaka-romantic naman, sabay kayo mamatay. No? Pero kung hindi man gano'n, at least nandyan siya, andyan yung mga anak ko, andyan yung mga magiging apo ko. Yun ang ideal na kamatayan na gusto ko. Pero si Jesus mismo, nagkaroon din pala siya ng prediction about kung paano siya mamamatay. And he was so specific na kung hindi mangyayari itong pagpunta sa kanya kay Pilato, and then kay Herod, and then kay Pilato pabalik, and then ipapako sa krus, kung hindi mangyayari yun, mawawala, madidiscredit lahat ng prediction niya. So ito, tignan na po natin. Ano nga bang sinasabi sa atin ng verse na ito? The reality was that the Jews had actually executed people on some occasions. I told you before, there were isolated cases. Kahit na kung tutuusin, hindi naman talaga pwedeng magsentensya ng kamatayan. Ito mga Hudyo. Yes, pwede sila maglitis within their Sanhedrin, within their court. Pwede nilang sentensyahan yung akusado. Pero for the most part, yung mga capital punishment, yung mga execution, iniiwan po talaga yan sa mga Romano. However, there were isolated cases, and mostly, yung guilty ay accused siya of blasphemy, adultery, or other capital crimes. At ang kanilang sentensya doon, yung mga religious leaders, was stoning to death. Stone to death. Lagay nyo nga po sa comments, stone to death.
Or stone. Lagay nyo po sa comments, stone. Yun po ang madalas na sentensya nila pag merong nag-blaspheme. Sinabi niya na ito ay gawain ng Panginoon pero hindi naman, or binastos niya yung salita ng Panginoon na napakabanal para sa kanila. Or pag nag-claim siya, katulad ni Jesus, na siya ay anak ng Diyos, that person would be stoned to death. Pag adultery, you remember there was this woman, she was caught in adultery, and then hinarap nila kay Jesus yung babae para tignan kung ano magiging sentensya ni Jesus. They were ready to stone that woman. Or balikan natin, kahit po sa simula ng ministry ni Jesus, nagbigay po siya ng talk sa synagogue, nag-preach siya basically. And then sinabi niya ngayon na fulfill na itong prophecy na ito, at yung binasa po niyang text was talking about the Messiah. So he was saying that he was the Son of God. And then the people were so enraged, galit na galit sila, that they wanted to stone him to death. So tingnan niyo po, no, kahit na yung mga Romans ang meron talagang ultimate say when it comes to executions, etong mga religious leaders, meron pa rin silang ginagawa na mga mangilan-ngilan na execution. And while they were technically illegal, kasi nga mga Romano lang po ang pwedeng gumawa niyan, these Jewish executions were usually overlooked by Rome. Hindi na lang po pinapakialaman ng Rome. Bakit? Kasi syempre, binibigyan pa rin nila ng autonomy yung kanilang nasasakupan. Yun ang isang quality ng mga Roman ang tawag dito, Roman regions. Meron silang somehow autonomy. Meron silang sariling pagpapasya, sariling kilos, sariling desisyon. Pero ultimately, yung authority at yung mga desisyon ay manggagaling pa rin sa Rome. Sa mga kasong ito, hindi na nila pinapakialaman kasi for the most part, they didn't really concern the government. Kaso lang naman yan ng blasphemy, so religious. Kaso lang naman yan ng adultery, di ba? So marital. Walang concern dyan ang Roman Empire. Okay? So this was why the priests wanting to crucify Jesus was a significant detail. Okay, tinanong ko po kayo kanina, bakit ba nila pinipilit na ipapako si Jesus ng mga Romano? Obviously, si Jesus po ay sikat na sa mga Hudyo at this time. At kung hindi mag-iingat itong mga religious leaders, etong popular na si Jesus, once sila mismo yung nagpapatay at nagpa-stone to death, posibleng mag-backfire yun sa kanila. At yung rebellion na iniisip nilang si Jesus ang maglilid, baka maging rebellion against them dahil pinapatay nila etong celebrity basically na tinitingala ng mga Hudyo. You remember? Kaya nga po kinailangan na underhanded yung tactics nila nung inaresto nila si Jesus. Ayaw nilang arestuhin si Jesus in the open or in public. Kinailangan na si Judas pa yung lumapit sa kanila para magkaroon sila ng opportunity, di ba, na arestuhin si Jesus at night in the cover of darkness. Kasi nga natatakot sila sa magiging reaction ng mga tao. So, kung mga Romano ang magpapapako kay Jesus, using a Roman form of execution, which was crucifixion, pang Romano lang po yun, hindi yun ginagawa ng mga Hudyo, mawawala sa kanila yung blame. You get what I'm saying? So, basically, you have to, paano ba masasabi? Hahangaan mo ba sila? Pero you have to give it to them. At the very least. Kasi mukhang pinag-isipan nila ito. Although marami silang palpak sa kanilang execution ng plano. Pero pinag-isipan nila itong mga detalye ito. They wanted to preserve their power as much as possible. Kaya ayaw nila na magkaroon ng... Gusto nilang maghugas kamay basically. Ayaw nila na sa kanila manggagaling yung sentensya, although sinintensyahan na nila si Jesus matagal na. At minamanipulate na lang nila yung mga factors, yung mga scenarios to gain advantage,
to gain their favor. Pero meron na silang sentensya noon pa eh. Naging props na lang basically etong si ano bang tawag dito? Si Pontius Pilate. Di ba? So it makes sense. Bakit nila pinipilit na mga Romano ang mag-execute bagkus kung bakit nila pinipilit na Romano ang mag-execute, kung tutuusin, kaya din naman nilang mag-execute by themselves. So, balikan natin. Why did this work in Jesus' favor? Sabi dito, this took place, the crucifixion would take place to fulfill what Jesus had said about the kind of death he was going to die. Sinabi ba mismo ni Jesus na mamamatay siya on the cross? Sabi po sa John 3 verse 14, si Jesus mismo nagsabi at the start of his ministry that the Son of Man will be lifted up. Literal na iaangat po siya. So gets na yun ng mga nakikinig sa kanya na ang kamatayan daw po ng Messiah was through crucifixion. He would be lifted up. So yun yung prophecy ni Jesus, that he would die by crucifixion. At pag hindi nagpumilit etong mga religious leaders na mangyari yung pagkamatay niya sa krus, mawawalang bisa itong prediction na ito. Another prophecy was in Psalm 34 about the Messiah. Sabi po doon, wala ni isang mga buto ni Jesus or ng tagapagligtas ang mababali. Ito po, not to be graphic. But, nung unang panahon po, pag sila po ay nag-aalay ng sacrificial lamb, iniingatan po nila talaga yung katawan ng tupa. Bago nga po iaalay, hindi pwedeng madumihan yung tupa, hindi siya pwedeng maging, talagang dapat spotless po siya, blameless. And that includes, hindi pwedeng mabali yung paa or yung legs ng tupa. Siyempre, nagpupumiglas yun. Nakikita niyang kakatayin siya eh. Di ba? Nararamdaman siguro ng tupa. Baka magpumiglas yun. Pero hindi, iniingatan talaga nila yung tupa na hindi siya mababalian. And that was one of the prophecies about the Messiah. That he would have no bones broken. Ito po, meron ako yung share sa inyo na interesting tidbit. Alam niyo po ba na kahit i-crucify yung mga kriminal, binabali pa rin yung buto nila? Kasi madalas, yung method of execution ng crucifixion, di ba? Ipapako or itatali yung kamay mo dun sa cross. So basically, nakapa-letter T ka. At wala kang ibang bobuelohan, kundi yung paa mo. Meron kang maliit na platform lang dun nakapatong yung paa mo. Now, why was that platform important? Kasi nakasabit yung iyong mga braso, naiipit yung lungs mo, at hindi ka makahinga ng maayos. So para makahinga ka, kailangan i-push mo yung sarili mo pataas. I-push mo yung katawan mo pataas using your feet. Yung feet na nakapatong sa platform. Now, pag masyadong matagal mamatay yung kriminal, at kailangan na nilang madaliin yung proseso kasi siguro magkagabi na, kakain pa yung mga sundalo, binabali nila yung paa. Para hindi na makahinga, hindi na makapush yung kriminal at hindi na siya makahinga. Binabali nila yung paa. Now, during Jesus' crucifixion, binali nila yung paa ng dalawang kriminal sa gilid ni Jesus. Kasi buhay pa sila. But when they came to Jesus, hindi na nila binali. Bakit? Kasi patay na si Jesus. So kahit na during crucifixion, meron pa ring possibility na mabali yung legs ni Jesus, hindi pa rin nangyari. Bakit? Kasi everything went according to God's plan, according to the prophecies about the Messiah. Even this very small detail na nasa Psalm 34 pa ba? Diba? Wala naman sa Isaiah, wala sa Jeremiah. Nasa Psalm, napaka-obscure netong prophecy na to. Pero this was somehow fulfilled. So isipin nyo po, no? If Jesus was stoned to death by the Jews for blasphemy, na madalas naman nilang practice talaga, then both of these important prophecies would never be fulfilled.
everything happened according to plan. The religious leaders could just execute the Messiah by themselves, but they went through this whole process with Pilate just so Jesus could be crucified. And little did they know na by crucifying Jesus, they would be fulfilling yet another prophecy about the Messiah. So, pansinin niyo po, no, I've been telling you this a lot of times now sa pag-aaral po natin tungkol sa paglilitis ni Jesus. Pero ang central theme ng lahat ng ito is that God is in control. God is in control. Kahit na napaka-bleak, napaka-dark ng situation, napaka-hopeless, si Jesus para na siyang ginawang tupa eh. Sinisintensyahan na siya ng kamatayan eh. Di ba? At hindi pa kahit anong klaseng kamatayan, sana pinugutan na lang para mabilis. Hindi. Excruciating death on the cross. Parang nakakatakot yung nangyayari kay Jesus. Parang walang control. Parang napakakawawa naman ni Jesus. But make no mistake, lahat po ng ito ay nangyayari according to God's plan. Kahit na napakapait marinig, pero this was all happening according to God's plan. That Jesus, the Messiah, would be lifted up. Ayan. Lagay nyo nga po sa comments, lifted up. Nalala nyo po nung si Moses, lagay nyo sa comments, lifted up. Nung nasa wilderness si Moses saka yung mga Israelites, di ba? Kinagat po sila, pinagtutuklaw sila ng mga ahas dahil sa katigasan ng ulo nila. And then, sabi ni Lord kay Moses, gumawa ka ng bronze snake na yung image ng kanilang kamatayan, ilalagay mo yan sa isang pole at itataas mo, it will be lifted up. At kung sino ang titingin doon ay gagaling. So there were a lot of subversions dun sa yung image na yun, it will be subverted. Ang tawag dito, mababaliktad siya pagdating sa New Testament sa panahon ni Jesus. Kasi itong forma ng kamatayan na ito ay napakasakit. Itong forma ng kamatayan ito ay para sa mga kriminal. Kung parang paanong yung ahas nung panahon ni Moses ay yung nagbigay sa kanila ng kamandag nung pinagkakagat yung mga Israelita. And yet, that same process would save the Israelites during Moses' time. At si Jesus din, kung sino man ang titingala dito sa tao na nakataas, this person who was lifted up, they will be saved. At yun nga po ang mangyayari, itong Messiah, from the Old Testament up to the New Testament. Ang daming mga parallelism, ang daming mga foreshadowing na nangyari. Akala ng mga religious leaders, pakana nila to. Akala nila meron silang plano. Ang hindi nila alam, merong mas malaking plano ang Panginoon. And God was still in control. Amen? Punta po tayo sa Matthew 27. Sabi po dito sa verse 12, when Jesus was accused by the chief priests and elders. Can you imagine, no? Nung sinisigaw-sigawan nila si Jesus, nandun sila sa labas, hindi man lang sila makapasok. Parang ang dating nila, mga duwag sila. They were jeering at this man. Pero sabi po dito sa kabila ng mga accusations against him, Jesus gave no answer. He gave no answer. Since being arrested, Jesus' most common response to accusations and abuse, kasi ang dami po niyang naranasan, di ba? Mga illegal na trial, binugbog pa siya, kinutsa siya. Hindi dapat gagawin yun. Kahit sa pinakamasahol na kriminal, hindi dapat gagawin yun eh. Pero anong naging tugon ni Jesus? Kahit kailan hindi siya naglaban, kahit kailan hindi niya dinepensahan ang sarili niya, he never resisted or fought back.
Anong naging tugon niya? Silence. Silence. Lagay nyo nga po sa comments, silence. Silence. Bakit hindi siya naglaban? He knew that he was bound for the cross to pay for humanity's sins. At hindi na din siya tumakas pa dun. Hindi na siya naglaban kasi alam niyang lahat ng ito ay kailangang mangyari. Jesus was as silent as a lamb that is led to slaughter. Yun po yung nasa Isaiah chapter 53. Mukhang helpless, mukhang hopeless. Kasi silent, hindi naglaban. Iniisip natin na yung mga malalakas lumalaban. Yung mga malalakas dinedepensahan ng sarili. Pero actually, mas malakas yung tao na meron siyang kakayahang maglaban. Si Jesus, di ba? He had heaven's armies at his disposal. Hindi lang isa, dalawang anghel ang pwede niyang tawagin. Laksa-laksang mga anghel. Kayang-kaya niyang lumaban. By himself, meron siyang kapangyarihan. Pero hindi siya lumaban. Mas kamangha-mangha yung kapangyarihan at lakas ng loob ng taong ganun. Na kaya niyang lumaban and yet he chose to remain, ano ulit? Yung word natin? Silent. He chose silence over violence. He chose silence over defending himself. Naging tahimik lang si Jesus. So, obviously, pag nakita ni Pilato to, magtataka siya kasi madalas, pag merong akusado, naglalaban. Gusto nung akusado na mapawalang bisa yung mga accusation sa kanya. So, tanong agad ni Pilato kay Jesus, don't you hear the testimony that they are bringing against you? Hindi mo ba naririnig yung mga sinasabi nila tungkol sa'yo? Now, Pontius Pilate, make no mistake, was no friend to the Sanhedrin. Nasabi natin yan kanina. He was historically depicted as harsh and cruel to Jewish people in general. Hindi po talaga siya, although effective siyang, or efficient, yun na lang tawag natin, efficient siyang leader. Pero hindi siya well-loved na leader. Hindi siya beloved leader. But here, Pilate seemed to recognize that the priest had a personal vendetta against Jesus. Hindi naman po bulag si Pilato eh. Halatang halata niya na merong pinupuntirya itong mga religious leaders. And he was not the type of politician to condemn someone just to please the religious leaders. Hindi niya kailangan magpasipsip sa kanila. Kasi he was above them. He was in authority over them. So, hindi niya ginagawa to please the religious leaders. On the other hand, parang pinapanigan nga niya si Jesus. Pansin nyo? Kahit meron siyang reputasyon na malupit, parang binibigyan niya ng chance. Si Jesus, binigyan niya yung kriminal na ang pangalan ay Jesus, binigyan niya ng pagkakataon na rumesponde, binigyan niya ng pagkakataon na magkwento ng side ng kwento niya. Basically, parang ang nararamdaman ko dito, gusto niyang mapalaya si Jesus. Hindi natin alam kung anong motivation ni Pilate eh. Bakit bigla siya naging mabait? Nakita ba niya na inosente talaga si Jesus? Posible. Posible din naman na kaya niya to ginagawa out of spite ng mga religious leaders. Gusto niyang mabad trip sila. Gusto niyang kontrahin sila kasi hindi talaga maganda yung kanilang relationship. Napaka-professional lang. Pero even then, medyo may pagka-adversarial nga eh. Di ba? So, hindi natin alam kung ano yung motivation ni Pilate behind this. Pero tignan nyo po yung naging reaction ni Jesus. But Jesus made no reply. He made no reply. He was silent. Not even to a single charge, to the great amazement of the governor. Namangha siya. Jesus' enemies already knew that he was innocent
Alam naman ng mga Pariseo yon, mga Sadducees, but they accused him anyway. So there was nothing left for him to say. Wala naman siyang pwedeng sabihin na hindi din naman nila kukontrahin. Kaya nga, na-amaze si Pilato sa pananahimik ni Jesus. Lagyan nyo nga po sa comments, amazed. I-type nyo po sa comments, amazed. Pilate was amazed at Jesus' silence. Why? Because again, accused prisoners usually defended themselves, but this one didn't. It was almost like Jesus, look at this, was ready to be condemned and killed. Siguro nung tataka si Pilato, bakit kaya hindi siya lumalaban? Nag-give up na ba siya? Gusto ba niyang mamatay siya? Well, actually, alam na ni Jesus kung ano yung kanyang goal, alam niya yung mission niya. And in fact, that was exactly the case. Kaya hindi na lumaban si Jesus kasi alam niya, this must happen. Kailangan mangyari lahat ng ito. Grabe din, no? Hangaan mo din si Jesus. Kasi kahit na sabihin mo, close ka sa Ama, alam mo yung kailangang mangyari, pero hindi ko ma-imagine kung gaano ka-tempting para kay Jesus na maglaban, knowing na meron siyang kapangyarihan, knowing na mga tao lang to, tapos siya ay anak ng Diyos. I cannot imagine yung struggle ng Panginoong Jesus. Pero grabe po yung pasensya niya. Ito yung mga tao na ililigtas niya dapat. Sila yung mga tao na kaya siya pinadala ng Ama para sa kanila. Para iligtas sila, para iligtas ng sanlibutan. Pero grabe naman itong mga taong to. Alam nilang inosente si Jesus. Pero dahil desidido na sila to keep their power, they wanted him dead. At tignan nyo po, sino pa ang naawa sa kanya? Sino pa ang pumanig sa kanya? Sino pa ang namangha, na-amaze sa kanya? Isang Romano, isang Hentil. No wonder na yung mabuting balita, dahil hindi tinanggap ng mga Hudyo, binigay sa mga Hentil. And by the time na nagkaroon na po ng early church, andyan na sila Peter, andyan na sila Paul. Pansinin nyo po yung mga ministry nila, marami talaga nasa abroad. Ang daming mga Christian na Gentiles. Mas bukas pa yung puso nila kaysa sa mga Hudyo. Etong mga tao na nagsasabi nakakilala nila ang Messiah kasi nag-aaral sila ng scripture, etong mga religious leaders na nag-aaral ng batas, sila pa yung sumasalungat at bumabasag nito. Bumabali nito. Nagtutwist dito. But God still gave them a chance. Grabe din ang Panginoon. Grabe. Sabi ni Mama, Jesus was meek. He had power under control. Amen. Hindi siya powerless. He was powerful. Pero pinili niya, despite that power, na maging pasensyoso, maging mapagmahal, pinili niyang maging silent. Amen? Ito na po, last passage na natin. Punta tayo sa Luke 23. So, hindi nag-work. Hindi nila nabola si Pilato ng ganun-ganun lang. So, ngayon, kailangan nilang gumawa ng dahilan. Okay? Now, ano yung naging dahilan nila? Sabi dito sa verse 2, they began to accuse him, saying, meron silang tatlong accusation, we have found this man subverting our nation. Ano pong ipagsabihin ng subverting? Merong mga synonym dito, sabi dito, weakening, overthrowing, undermining, disrupting, threatening. Okay? Subverting our nation. Pangalawang accusation, he opposes payment of taxes to Caesar. Aba? Totoo ba? Kailan nangyari yan?
At pangatlo, and claims to be Messiah, a king. So, tanong ko po sa inyo, claim ba ni Jesus na siya yung tagapagligtas? Yes, claim niya. Pero kahit kailan, hindi niya claim na siya ay hari. At hindi sa konteksto ng hari, lalong hindi sa konteksto ng hari, na sasabihin ng mga Hudyo mamaya. Okay? The religious leaders seem to catch on to the fact that this case was beneath Pilate's concern. Parang walang pakialam si Pilato kasi nga hindi solid yung kanilang evidence. At mukhang wala din pakialam si Pilato kasi hindi naman to concern ng Roman Empire. So what did they do? They leveled up their allegations and accused Jesus of 3 things. Number 1, sabi nila, he subverts our nation. In other words, minimislead daw po niya, nililito niya, dinadala niya sa kapahamakan yung mga Hudyo. That's number 1. Totoo po ba? Hindi. Kasi si Jesus, kung meron man siyang din pinagdadalhan sa mga Hudyo, yun ay papunta sa katotohanan, papunta sa buhay, papunta sa Panginoon. Second allegation, Jesus incited the people not to pay their taxes. Totoo po ba? Hindi. Kasi ilang beses na si Jesus, tinanong siya, magbabayad ba tayo ng buwis kay Cesar? Or merong beses na magbabayad sila dapat ng buwis pero wala silang maibayad kasi wala namang budget yung ministry. So, nung ginawa ni Jesus, yung sa unang part, sabi niya, ibigay niyo kung ano yung nararapat kay Cesar, ibigay niyo kung ano yung nararapat sa Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon naman na kailangan nila magbayad ng buwis, sabi nila kay Pedro, mangisda kayo, at dun sa unang mahuhuli yung isda, sa bibig niya ay yung tax na ipambabayad natin. So, hindi totoo na si Jesus ay opposed sa pagbabayad ng buwis ng mga Hudyo. Pangatlo, he claimed to be a king in opposition to Caesar. Again, he claimed to be the Messiah, yes, but he never claimed to be a king. Even less so, he never claimed to be a king na gusto niyang palitan si Caesar Montano. Si Caesar, yung Roman emperor. Basically, Caesar means king. So, pinapalitan lang nila, Caesar Augustus, di ba? Caesar whatever, Caesar yan. So, pinapalitan lang nila yung pangalan, pero yung title na Caesar ay namamana ng mga hari, mga emperador. Hindi sinabi yun ni Jesus kahit kailan. Of course, all these charges were completely false, with some coming from Jesus' own words that were taken out of context. His enemies would certainly say and do everything just so they could see him die on the cross. Yun kasi ang kanilang intensyon maipapatay si Jesus sa krus. Meron bang tanong si Papa? Sabi niya dyan, pwede ba nating sabihin na dapat makakristo o gaya ni Jesus tayo dapat tumugon sa panghuhusga o panggigipit? Opo, pwede nating sabihin, dapat ganun. Kahit sino pa yan, kahit pastor yan, hindi dapat tayo nananapak, hindi dapat tayo sumasagot, or kahit ikaw yung bagong Kristiyano, sinusubukan din tayo pag mayroong mga bully sa buhay natin, pag mayroong mga in opposition sa atin, sinusubukan din ng Panginoon yung pasensya natin or kung nabago talaga yung ating karakter. Hindi point of boasting dapat, hindi dapat pinagyayabang ng Kristiyano na lumalaban siya or nananakit siya. Kahit kailan, hindi niya dapat sinasabi or pinagmamayabang yun. Kasi we are called to be meek like Jesus. Mas kahanga-hanga yung pwede kang lumaban pero hindi ka naglaban. Mas kahanga-hanga marinig yun. May mga ilan po tayong youth na binubuli sila sa school. Hindi ko alam kung nakikinig sila ngayon, no? Pero kung kayo po yung binubuli sa school or meron tayong ibang YA dito, binubuli sila sa office.
Akala mo ba yung pambubuli sa elementary lang or sa preschool? Hindi po, hanggang college yan, hanggang mag-opisina na tong mga kabataan. Meron pa palang mga batang isip na nambubuli. Palagi ko na lang sinasabi sa kanila, huwag kayong lalaban. Part ng patotoo nyo yan eh. Once lumaban kayo, sira na agad yung patotoo nyo. Wala na kayong masasabi to win those people. Wala na kayong masasabi to convince them otherwise. Kasi bully yan. Ang bully naghahanap ng pwede niyang ibato sa'yo. So lumaban ka lang once, mapikon ka lang once. Gagamitin niya yan. Kahit na kung tutuusin, mas masahol pa yung ugali niya sa'yo. Pero dahil nga bully siya, dyan siya magaling. Mang-provoke. Diba? Kakatulad nitong mga religious leaders, dyan po sila magaling. Take everything out of context, 'di ba? Mamaliin nila yung mga sinabi ni Jesus. And halata naman natin kung ba't nila ginagawa 'to eh. Nakakalungkot lang kasi sila dapat yung nagpapatupad ng batas. 'Di ba? Lalo na yung Mosaic Law. Sila dapat yung nagtatanggol sa naaapi. Di ba sila dapat yun eh? Sila yung nasa panig dapat ng Panginoon eh. Pero mga bulag sila, hindi nila nakita na anak ng Diyos yung tinutulig sa nila. Ay, nako. Verse 3. So Pilate asked Jesus, "Are you the king of the Jews?" Totoo ba yung sinasabi nila? Na ikaw daw yung Messiah, ikaw daw yung hari? At ang sabi ni Jesus, "You have said so. I can neither confirm nor deny." Hindi niya sinagot directly. Hindi niya sinabing yes. Sabi lang niya, kung ano yung sinabi mo. So parang binalik niya sa kanila. Kung ano yung sinabi mo, di ba? Now, we can only wonder what Pilate thought when he first saw Jesus. Kasi isipin niyo po, no, at this point, pakita natin uli yung picture. Hindi masyadong si Jesus dito. Hanap ako ng picture. Pero at this point, kasi kung maalala po ninyo, no, galing si Jesus sa hardin, buong gabi po siyang nananalangin. So, pagod na siya. And then, inaresto siya. Hindi lang yung physical na pagod, grabe din yung spiritual, mental na strain para kay Jesus. Tapos hindi pa siya pinatulog kasi buong madaling araw, nililitis po siya ng mga, di ba? Nililitis siya ng mga religious leaders. Tapos wala pa siyang pahinga ngayon, nasa harap na siya ni Pilato. Teka, wala akong mahanap na picture. Ito na lang siguro. Although ito po yung gagawin kay Jesus eh. Sa susunod na linggo pa po ito. Pero basically, parang ganyan na halos yung itsura ni Jesus. Binugbog siya, duguan siya, nakagapos siya. Hindi siya mukhang hari. Hindi talaga siya mukhang hari. Jesus didn't look especially regal or majestic as he stood before Pilate. So the governor was probably sarcastic or ironic when he asked, "Are you the king of the Jews?" Totoo bang ikaw ang hari ng mga Hudyo? Siguro naging skeptical din si Pilato nung narinig niya yung accusation ng mga, ito yung nagpapanggap na hari. Kung magpapanggap na lang siya na hari, dapat gandahan na niya itsura niya. Dapat nakabalabal siya ng maayos para marami siyang makumbinsi. So, tinanong niya si Jesus, "Are you the king of the Jews?" Lagay niyo nga po sa comments, king. Mukha po bang king si Jesus? Lagay niyo nga po sa comments, king, K-I-N-G. "Are you the king of the Jews?" And Jesus replied with a simple, "Yes, you have said so." He gave no impressive defense and provided no instant miracle to save his own life, kahit na kayang-kaya naman niyang gawin yon. Instead, Jesus gave Pilate the same reply. Look at this.
the same reply that he gave to the high priest last night. Kung maalala po ninyo, tinanong din si Jesus ng Sanhedrin, particularly ng high priest. Totoo bang ikaw ay hari? Totoo bang ikaw ay anak ng Diyos? At anong sabi ni Jesus? Hindi niya sinabing yes agad or directly, kinonfirm niya. Sabi niya, you have said so. Kung ano yung sinabi mo, I'll go with that. Talagang ni Jesus napaka power in control. Power na hindi naglalaban. Ganon yung itsura ng Panginoong Jesus. Mukha siyang binugbog, mukha siyang nakagapos. Pero in reality, He was the most powerful being in all of creation. Hindi lang niya pinipiling maglaban. So verse 4, ito ang unang sintensya ni Pilato sa kanya. Ito ang unang sintensya. Sana matapos na dito tapos na sana no? Pero verse 4 sabi niya, Pilate announced to the chief priests and the crowd, kasi public hearing po ito, maraming taong nakakakita. Sabi ni Pilato, I find no basis for a charge against this man. I find no basis for a charge against this man. Despite everything thrown against Jesus, Pilate still couldn't find a convincing reason for the Roman government to step in. Puro sabi-sabi, puro hearsay, puro allegation, pero wala namang evidence. Walang resibo. The Jews were accusing one of their own. Yun pa nga yung nakakapagtaka Bakit nila ginigipit yung kapwa nila Hudyo? Kaya si Pilato, suspicious na siya dyan The Jews were accusing one of their own with blasphemy and corrupting the nation, but they could offer no solid evidence against their prisoner. Pilate only saw it as a Jewish matter and not something that he cared to be involved in. So as far as he was concerned, more importantly, Pilate saw Jesus as innocent. As far as he was concerned, Jesus was innocent. Lagyan nyo nga po sa comments, innocent. Can you type it in the comments? Innocent. Yes, Pilate was a cruel and ruthless man, but he wasn't stupid. He wasn't stupid. He could see right through the Sanhedrin's motives, and he knew that they were out to get an innocent man. Kaya naman, hindi siya nag-atubili, hindi siya nag-hesitate na sabihin, I find no fault in him. Wala akong makitang pagkakamali, wala akong makitang charge na pwedeng ilagay dito sa taong ito. Ang sentensya ko, siya ay inosente. Sana natapos na dun, no? Sana hanggang dun na lang nakalaya na si Jesus. Pero verse 5, hindi po nag-give up yung mga religious leaders. They insisted, sabi sa verse 5, they insisted, he stirs up the people all over Judea by his teaching. Ginawa na nilang personal. Kasi sino nga ba ang governor ng Judea? Si Pilato. So they wanted it to hit closer to home. Sabi nila ngayon, pero governor, nanggugulo po siya dito mismo sa Judea. He started in Galilee, sabi po nila, dinagdag nila, and has come all the way here. So ang kanilang allegation ngayon, sa Galilee pa lang nanggugulo na siya, meron siyang reputasyon doon na troublemaker. At ngayon, nasa Jerusalem siya, nasa Judea siya para maghasik ng lagim. So not to be defeated, the religious leaders tried to frame the issue in a way that would grab Pilate's attention. Again, si Pilate ang governor ng Judea. So gusto nilang banggitin ang Judea sa kanilang panibagong accusation. They claimed that Jesus was a threat
Lagay nyo nga po sa comments, threat. Ano po bang Tagalog ng threat? Ano bang Tagalog ng threat? Naisip kong word, threaten. Hindi naman Tagalog yun. Ano bang Tagalog ng threat? Banta. Si Jesus ay banta. Banta daw po saan? Banta sa kapayapaan. Specifically, kapayapaan ng Judea. Sipin nyo Then they added that the Messiah taught and spent lots of time in Galilee. Dun daw siya nagsimula na mag-gather ng kanyang army. Hindi po ito BTS army Pero dun daw siya nagsimulang mag-gather ng mga followers. At ngayon, dala-dala niya ang mga followers na ito, dala-dala niya yung dangerous teaching niya, at siya ay nasa Judea. Now, interesado na ba si Pilato? Yes. This issue certainly piqued Pilate's interest since it was his responsibility to govern and safeguard his region. So verse 6, ang tanong po ni Pilato, sabi niya dito, on hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. Kinonfirm niya kung si Jesus po ba ay galing sa Galilee. By mentioning that Jesus spent time in Galilee, the Jewish leaders inadvertently gave Pilate an avenue for escape. Kasi nga po, kung si Pilato ang papipiliin, inosente si Jesus. Kung siya ang magdedesisyon, inosente si Jesus. Pero ngayon, nagpipilit sila na hindi siya inosente, na guilty siya. Ngayon, Pilate was put in a bind. He was put in a pickle. Kasi ayaw niyang magbigay ng sentensya sa inosenteng tao. Teka, minention nyo na galing siya sa Galilee? Oo nga, yung gobernador ng Galilee, nandito ngayon sa Jerusalem. It just so happened that the governor of Galilee was in Jerusalem for the Passover. So anong pwedeng gawin ni Pilato? I-refer niya na imbis na siya ang magbigay ng sentensya sa isang tao na alam niya in his heart of hearts ay inosente. Ipapasa niya ngayon. Kanino niya ipapasa? Sa governor ng Galilee. Lagay niyo nga po sa comments, Galilee. Ipapasa niya sa governor ng Galilee. Na siguro meron din namang merit yung kanyang desisyon kasi total, governor to ng Galilee at madalas si Jesus ay nandun daw sa Galilee. For majority of his life, nandun daw yung kanyang ministry. Then baka mas maraming alam itong governor ng Galilee kaysa sa akin. Siguro yun ang iniisip ni Pilato. So refer niya ngayon, pinasa niya sa governor ng Galilee. Verse 7, and this is our last verse. When Pilate learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at that time. So kung maalala po ninyo, Galilee, yung northern region, contained the towns of Nazareth. Dito po lumaki si Jesus sa Nazareth. And Capernaum. Ano po yung meron sa Capernaum? Doon galing si Pedro, doon galing si Andrew, doon galing si James saka si John. Karamihan ng mga disipulo doon nang galing. Karamihan ng mga himala ni Jesus sa unang part ng kanyang ministry at mga pagtuturo niya doon din nangyari sa Capernaum. So, napaka-special na itong lugar na ito para kay Jesus. And, in fact, it was where he mainly resided during his ministry. Yun yung naging headquarters ni Jesus, yung town of Capernaum. Pareho po yung nasa Galilee. At pareho po yung under ng authority nino? Sino daw po yung governor ng Galilee? Lagay nyo nga sa comments. Herod Antipas. Herod Antipas. Ito ba yung Herod na nagpapatay dun sa mga baby? Hindi po. Ito yung anak niya.
yung Herod ay title ng king na naipapasa sa mga anak. Pero hindi po ito talaga hari ng Roman Empire. Basically, technically, siya po ay governor lang. Pero he was still one of the kings dun sa region na yon. So ang tatay nitong si Herod Antipas ay si Herod the Great. And if you remember, Herod the Great was the one na nilapitan ng mga wise men, at nung sinabi nila na naparito sila para sambahin yung hari, na-threaten itong si Herod the Great at pinaghahanap niya itong batang ito, hindi para sambahin siya kundi para ipapatay siya. It was at that moment na nagbigay ng warning si Jesus kay Joseph, yung earthly father ni Jesus, para itakas yung kanyang mag-ina papunta sa Ehipto. You remember? That was Herod the Great. Yun po yung tatay ni Herod Antipas. Now, if Jesus was really guilty of crimes against Rome, then a majority of his activities would have happened in Galilee and not Judea. So Pilate could essentially transfer this difficult situation onto Herod and let him decide Jesus' fate. As it turned out, the Galilean governor wanted to talk to Jesus ever since he first heard of him. Apparently, ito palang si Herod Antipas matagal nang gustong makilala si Jesus. So ang tanong po natin ngayong gabi, at sasagutin natin to next week, ano nang mangyayari ngayon na si Jesus ay dadalhin sa harapan ng anak ni Herod the Great? The same Herod na muntik nang magpapatay sa kanya. What would happen? Alam kaya ni Herod Antipas na ito yung posibleng isa sa mga lalaki na ipapapatay sana ng kanyang tatay during his reign? Alam kaya ni Herod Antipas yun, kaya sabik na sabik siyang makilala si Jesus? Ano kayang gagawin niya pag nasa harapan na niya si Jesus? Welcomein po ba niya warmly o imamak niya, kukutsain niya? Now, abangan ang susunod na kabanata kasi yan po ang aaralin natin next week. Okay, praise God. Meron po ba kayong tanong bago tayo magwakas? Pasensya na po, 9 o'clock na din, no? Pero, ayan, medyo nag-overtime lang tayo ng konting-konti lang. Kung wala na po kayong tanong, pwede ba kayong mag-amen sa comments? Ano na kayang madadatnan natin next week? Pag humarap na si Jesus kay Antipas. Pag wala na po kayong tanong, type Amen in the comments. Okay. Nag-i-amen na po sila. Mukhang okay na. Opo, Tita Mafe, abangan natin next week ang susunod na kabanata. Sige po. Bago po tayo mag-pray, gusto ko lang pong i-raise yung ilang concern ng mga kapatid natin. Una po, yung Cardosa family, ipag-pray natin sila. Kasi si Baby Marcus, yung kanilang bunso, ay nasa ospital ngayon. So, ipanalangin po natin sila. Nag-post din po si Pastora Olive ng GCash kung sakaling gusto natin na i-bless yung family. Kasi, syempre, they are a very young family. Kailangan po talaga nila nung funds para po sa hospital na bills nila. And then, kung meron po tayong mga kapatid dito na merong prayer request, mag-comment lang po kayo. Hindi ko man makikita kasi magpe-pray na po ako ngayon, pero kung meron po kayong prayer request, i-comment nyo lang po dyan. At yung mga kapatid po natin, mga classmate natin dito sa live stream, ipagpe-pray po kayo. Maganda din po dahil sa Friday meron tayong prayer meeting. Pwede po namin kayo ipag-pray during that time. Sige po, samahan nyo po ako at manalangin tayo.
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo. Salamat po muli dahil pinaalala mo sa amin that you are in control. Kahit po parang hopeless yung situation, ikaw ay pinadakip, ikaw ay nakatali, ikaw ay binugbog, you have been accused, all of these wrong allegations, pero hindi ka po naglaban. At yan ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas ka pero pinipili mo pa rin na magpasensya sa mga taong ito. Panginoon, bigyan mo po kami ng ganong klase ng pasensya. Bigyan mo kami ng ganong klase ng humility, Lord. Alam po namin that you are for us. Alam namin, Lord, nakakampi ka namin. And you are fighting for us, Lord. Especially yung mga battles na hirap kaming labanan. And so tonight, Lord, we will surrender. Tonight, we will rest upon your promises. We will rest in your presence. Dahil kahit kami, Lord, hindi namin kayang lumaban sa sitwasyong ito. Hindi namin kayang ipagtanggol ang sarili namin. Hindi namin kayang solusyonan ang mga problemang ito. Pero ikaw, kaya mo, Panginoon. Kayang-kaya mo. Kaya umaasa kami sa iyo, Panginoon. Namamahinga kami sa iyong mga pangako. Salamat po. Dahil pwedeng-pwede kaming lumapit sa iyo at alam namin hindi mo kami itataboy. Alam namin, Lord, na maaasahan ka namin at ipagtatanggol mo kami. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi sinusuko po namin lahat ng concern namin. Please, Lord, heal us in Jesus' name. Pagalingin mo po ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Sa mga merong pangangailangan, tugunan mo po ang lahat ng ito. Kung meron po sa amin, Lord, na kailangan ng boost, kailangan ng recharge, especially spiritually, Lord, palakasin mo po kami. Bigyan mo kami ng panibagong encounter with you. Gamitin mo ang pananalangin namin, gamitin mo ang salita mo, gamitin mo ang patotoo ng kapwa naming Kristiyano, yung mga advice nila para ma-encourage po kami, Panginoon. Ngayong gabi, Lord, gusto po naming mamahinga sa iyo. So please give us a good night's rest, Lord. Na kahit pagod na pagod kami sa trabaho at marami kaming alalahanin, kiniklaim po namin na masarap ang tulog namin ngayong gabi. Dahil habang natutulog kami, kumikilos ka po, Panginoon. Salamat, 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 O Diyos. Binabalik namin sa inyo ang pinakamasarap na papuri, pinakamainam na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. At meron po tayong mga announcement. Huwag po muna kayong aalis. Una sa lahat, prayer meeting po natin sa darating na Friday. 7 o'clock po yan. Meron po tayong Zoom link na nandito na po sa page natin. Or kung hindi nyo po kaya, pwede din po kayo mag-FB Live. So see you 7 o'clock this Friday. Sa Sunday naman po, simula na ng ating Christmas series entitled Faces of the Messiah. Hindi ko po alam kung naaalala nyo pa ito, pero na-series na po natin to about 6 years ago. So matagal-tagal na din po. Pero napakaganda po nito. Aaralin natin kung paano nga ba naging king, naging servant, naging man, at naging God si Jesus. Ayan. So subaybayan nyo po yan in the next weeks of December. Next Sunday din po, tutuloy na po ang ating family photo shoot, December 1 and December 8. Please reserve a slot at the lobby. Pag wala po kayong slot na pinalista, hindi po namin kayo mapipicturan kasi meron po tayong listahan on that particular Sunday. So I advise you, kung wala pa po kayong slot, mag-reserve na po kayo sa Sunday para sa next Sunday. Okay? Klaro po ba yun? Basically, wala pong walk-in. Walang walk-in sa ating family picture. Saka magsuot din po kayo ng magandang kasuotan para okay yung picture natin. And then next Wednesday, ito po ang ating topic, Judged by Herod. Isa lang po yung passage natin, Luke chapter 23. And sa darating din po na Sunday, December 8, meron pong coffee time Christmas party ang mga couples. So andyan po yung mga detalye.
hintayin nyo lang po dahil ipopost din po namin sa FB ito para mapaalalahanan tayo. Makipagbigay ugnayan lang po kayo. Kontakin nyo lang po. Ang lalim naman. Bigay ugnayan. Kontakin nyo lang po yung inyong Lifeline leader for more details. Saka para makapag-reserve din po kayo sa inyong couples Christmas party. So yun lang po mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo sa akin. Good night. God bless you. And see you next Wednesday. Bye-bye po.